na kung saan nagsasalita si Congressman Toby Chanco na nagmistulang abogado ni BP Inday Sara. Siya nang nagdidepensa eh. Isa-isahin natin yung mga akusasyon. Oh. Yung COA findings sa confidential funds, yung grave threat, yung SALN, oh, ito nilalagyan ng rason ni Congressman Tiangco ng mga ipokrito kayo. Ay, nako. Salamat naman, Congressman Toby Chanco. Pakinggan natin siya. Accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? Yun. So, yun. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sino magtututol sa akin at sasabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yung final, no? Ano pa ba yung isa? Yung may threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, hindi ba yung sinacheck? Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file na nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file na? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. May pwede bang siya ang magsabi na grave threat ko? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, eh kung sino yung tinakot. Dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin nila, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-hipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman eh. Nakuha niyo ba SALN? Ako rini-release ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin ko tama. Wow! I don't think he can open. Ay, ang galing. Accusations, no? Galing Magbasa tayo sa mga comments. Ang galing! Saan ba ang mga comments dito, Comments. Anyway, tama naman. Agree ako sa sinasabi ni Congressman Toby Chanco. COA lang ang makakapag-declare na guilty si BP Sara sa paggamit ng kanyang confidential funds. Hindi ang Kongreso. Wala bang final findings ang COA? At mismong dating COA Commissioner Rowena Guanzon nagsasabi walang violation si BP Inday Sara.
So, sino sila na mag-declare ng guilt ng isang public official aside from the agency mandated by the Constitution to determine kung winaldas mo ang pundo ng taong bayan? Oh, doon pala. Talo na sila doon sa confidential funds na yan for 3 straight years. Unmodified opinion ang observation o ang ratings, findings ng COA sa Office of the Vice President, except lang doon sa may notice of disallowance. Appealable yun. Oh, grave threat. Ay, nako. Di, kung talagang apektado yung tatlo, di ang presidente, ang first lady at si Martin Romualdez, sila na magsampa ng ano? Sila nang magsampa ng kaso sa, it's a criminal offense. And then, SALE. Nire-require nila si VP Sara ngayon mag-submit ng mga income tax return, ano pa yung bank documents. Basta, para patunayan, bahala daw si VP Sara magpatunay na wala siyang tagong yaman. Sandali. Hindi ba sila yung nag-aakusa? Dapat ang nag-aakusa, yung mga complainant, ang mag-present ng mga ebidensya nila. Wala nga silang dokumentos. Kaya magsusubwe na pa. Nako, baka hindi tayo makakapanood ng bloodbath nito. Kasi kung false move lang nitong mga kongresista, sampa na naman ng kaso sa Supreme Court itong mga abogado ni VP Sara. May bago silang tawag ngayon Brave Legal 16. Kung may Brave Marines, Brave 18 Marines, meron ding Brave and Talented Legal 16. So, salamat Congressman Toby Chanco sa inyong paliwanag. Yes, naniniwala ko na hindi kayo pro Duterte, hindi kayo pro BBM, nasa tama lang kayo. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. made this assurance despite the oil price shocks amid the escalating tensions in the Middle East. Well, trabaho ng leader yan. Pag nagkaroon ng krisis, magsasalita siya para maging kalmado ang mga followers. Ang tanong, ang taong bayan ba ay naniniwala pa ba sa Pangulo sa ngayon o hindi na? Anong mas marami? Yung nagtitiwala sa kanya na pag sinabi niyang normal, oh yes, normal, no worry. Sinabi ng Pangulo, relax lang tayo. O kaya wala na, tinatawanan na lang. O, tignan natin, reaction. Kaya maganda dito sa social media, mararamdaman mo yung pulso ng taong bayan. O, tignan natin ang nag-react ha. Auntie Claire, pasok! Tignan mo ito ha. 11,000 ang nag-react. 8,900 ang tumatawa. 1,700 ang galit. So, ilan yan? 9, 10,600. 582 lang ang nag-like. So, wala pang 1% ang naniniwala sa Pangulo. Kaya, ang Pangulo ngayon, naging, I don't know how do I describe ang Pangulo. Salita siya ng salita, hindi naman pinapaniwalaan ng nakakarami. 99% either tumatawa or galit. Anong klaseng Pangulo meron tayo ngayon? Nandito, hindi ko lang maiano sa inyo. Grabe! Oh, basa tayo sa mga comments. Barrios Asiram, sabi niya, di man gani ka normal? Sinasabi niya, no, normal is everything. Ikaw nga, hindi abnormal ka, sinasabi nitong si Barrios. Angel, Malita is normal, don't worry. Yes.
Sa mga may maleta, wala. Sitting pretty. Value. Kahit 200 pesos. Ang litro ng gasolina o krudo. May maleta ako eh. Magkano ba ang isang maleta? 50 million? Kahit isang taon na 200. Dahil may maleta. Yaw, Silvestre, everything's normal pero nagpaayuda. Oo nga. Ay, nako. Colanse, Refugio, everything is normal but abnormal. Amiel Santos, usually the opposite. Yan. Agree ako niyan. Pag nagsasalita ang Pangulo, tignan nyo yung opposite. Yun ang nangyayari. So, abnormal na. Pero mo yan, halos 100% ang pagtaas. Bago ito pagtaas ang nagpa-krudo, yung sakyanan ko krudo. Nasa 53 pesos ata yung krudo. Ngayon, malapit nang mag-100. 97 na dito sa amin. So halos 100% ang pagtaas ng presyo ng langis. Tapos sabi niya, normal? Anong klaseng pronouncement yan? Parang niluloko niya ang taong bayan. Everything is normal. No need to worry. Ay, sus. Oh. Ray Bukas, normally chaotic. Magulo, normal lang. Jose Misterio, everything in you is not normal. We are worried. Ay, nako. Justin, lakas. Everything's normal. Christian Matic, Filipinos would appreciate if you will tell us your plan, Mr. PBBM. Anong plano? Walang plano. Ralendo Anyenino, normalize everything, including maleta. Gomamela, Pumamela. Ano to? Media to the rescue. Mark Alexon, yawa ka. Ayan, Tokal, new normal. Ann Giliano, normal or abnormal? Ledner, everything is normal. Siyempre, mali-maleta. Oh, yan ang masakit ngayon eh. Dahil may issue sa maleta. Kung yung bilyones, 805 billion, sabihin mo na lang, 500 billion. Pag yung pera na yon, hindi nila ginalaw, hindi nila ninakaw. Ngayon, pagtaas, yan ngayon ang isubsidize mo. Lahat! Basta Pilipino, luminya! 10,000! O, may pambili ka ng ano, dahil lahat. Ngayon, nag-aayuda sila. Mga drivers lang ang inaayudahan. Eh, bakit? Ang dami na, lahat apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina fuel. Lahat ayudaan ninyo, hindi yung mga driver lang. Anong klaseng pag-iisip itong gobyernong ito? Oh, lahat nagbabayad ng buwis, tapos ayudahan mo lang mga drivers. Di ba? Napaka-unfair. Kaya, mabuti pa si Senator Amy. Sabi niya, itigil nyo na, i-cut off nyo na yung excise tax o yung buwis sa gasolina para hindi magtaas, para lahat makinabang. Yung ayuda ninyo, unfair yan. Agree ako kay Senator Amy. Grabing normal. Biyarma Francisco, we are panic but no buying, no kasi Horis. Ay, anong, accept yourself. Everything is normal until 15 days of supply. Yeah, mag-ready tayo mga kaibigan dahil I hope I am wrong. Tatagal pa ang gyerang ito, Iran versus US Israel. Tatagal.